Sa isang mundo na nanganganib dahil sa Demon King at kanyang mga tauhan, isang grupo na kilala bilang Heroes Party, ang nagpasyang subukang talunin ng Demon King kasama ang kanyang mga general. Tinanong ni Yuga, ang pinuno ng grupo, ang kanyang mga kaibigan kung sigurado na ba sila sa kanilang desisyon, dahil wala nang atrasan sa puntong ito, at sinabi ng lahat na handa silang lumaban sa Demon King, kahit na mga hulugan ito ng kanilang kamatayan. Sinabi ng mage ng grupo kay Yuga na hindi sila dapat mag-alala, dahil nagawa na niya ang kanyang pananaliksik tungkol sa bawat miyembro ng mga general ng Demon King at sa tingin niya ay kaya nilang durugin sila kung susundin nila ang plano. Ngumingiti si Yuga sa kanila at naghahanda silang pumasok sa kastilyo para sa huling bahagi ng laban nila laban sa hari ng demonyo. Pagpasok nila sa pangunahing pinto, bumaliktad ang kanilang swerte dahil ang una nilang kalaban ay ang kapitan ng mga general, si Yuki mismo. Sinabi ni Yuki sa grupo ng bayani na matagal na niyang hinihintay ang kanilang pagdating at sinasabing kung gusto nilang masaktan man lang ang hari ng demonyo, kailangan muna nilang lampasan siya at wala ni isa man sa kanila ang may kakayahang talunin siya. Nagpa siya ang salamangkera na sobra na ang narinig niya at bastos siyang sumabat sa kanya gamit ang isang bowlang apoy sa ang kanyang mukha. Winaksi ni Yuki ang bowlang apoy na parang langaw at sinabi sa kanila na alam niyang mahina ang grupo ng bayani, pero hindi niya akalain na sobrang hina nila na ang kanilang mahika ng bowlang apoy ay kayang harangin ng pinakasimpleng spell ng depensa. Agad na sumugod ang tank ng grupo para subukang pabagsakin ng demonyo, pero wala ring nangyari dahil basta na lang iniwasan ni Yuki ang lahat ng kanyang atake bago bumawi ng isang sipa sa kanyang katawan na nagpalipad sa kanya pabalik. Agad namang ginamit ng support priestess ng grupo na si Celia ang kanyang mahika para palakasin si Yuga, na agad namang naghanda para gamitin ang isa sa pinakamalakas na atake mula sa kanyang maalamat na espada, Excalibur. Pero hindi man lang gumalaw si Yuki sa kinatatayuan niya at ginamit ang sarili niyang atake na sumalungat sa mahikal na kapangyarihan ng hero, na naig dito sa huli at pinasabog silang lahat ng alon ng madilim na enerhiya na nagpatamba sa kanila. Habang sinusuri niya sila para malaman kung anong gagawin, napansin niya si Celia na nakahiga sa likod at agad niyang napagtanto na gusto niya ito. Nabasag ang kanyang pag-iisip nang marinig niya ang mga boses ng kanyang mga general na nagtatanong kung dapat ba nilang tapusin ang mga ito para hindi na sila maging problema pa, at nagtanong ang berdeng pandak kay Yuki kung bakit siya nakatitig sa pari. Agad niyang iniiwasan ang tanong, sinasabing iniisip pa lamang niya kung ano ang gagawin sa mga taong ito. Nagtanong ang lalaking walang ulo kung dapat na ba silang tapusin, ngunit sinabi ni Yuki na mas mabuting itapo na lamang sila palabas ng kastilyo. Inutusan niya silang dalhin ang mga taong ito sa labas at iwan malapit sa isang baryo na hindi gaanong kalayo sa lugar na ito. Sinunod ng tatlong general ang utos at dinala ang grupo ng bayani sa labas, habang sinabi ng berdeng duwende kay Yuki na dapat na siyang tumigil sa paggawa ng ganitong mga bagay dahil tiyak na mapapag-alitan siya ng hari ng demonyo sa pagkakataong ito. Sinabi ni Yuki sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa hari ng demonyo sa ngayon habang siya ay sumulyap sa huling pagkakataon. Si Celia at nagpaalam sa kanya sa kanyang isipan habang siya'y inaalis. Isang buwan ang lumipas mula ng araw na iyon at patuloy ang pagtatangka ng grupo ng bayani na kabkuban ang kastilyo, ngunit sa bawat pagkakataon, madali silang natatalo ni Yuki at itinutulak palabas. Isang araw, ipinatawag siya ng mismong haring demonyo at kasama ang kanyang ministro ay tinanong si Yuki kung bakit hindi pa niya pinapatay ang grupo ng bayani. Kinutya siya ng ministro sa pagsasabing siguradong napakahina ng grupo ng bayani kung natatalo sila sa mga tulad ni Yuki na mahina. Ang buong korte ay nagsimulang tumawa sa biro na yun habang si Yuki ay nanatiling nakayuko at hindi sumasagot. Muling nagsalita ang haring demonyo na lumikha muli ng katahimikan sa korte. Sinabi niya kay Yuki na kung sa susunod na makaalis ng buhay ang grupo ng bayani sa kastilyong ito, sa susunod ay ipapagawa na niya ang trabaho sa kanyang mga tauhan. Agad na napaisip si Yuki sa kanyang mga tauhan at nagdesisyong hindi niya dapat hayaan yun at nangako sa haring demonyo na sisiguraduhin niya na sa susunod na pumasok ang grupo ng bayani sa kastilyo, hindi na sila makakakita pa ng liwanag ng susunod na araw. Pagbalik sa kanyang silid, humiga siya sa kanyang kama at nag-iisip kung paano niya dapat harapin. Tuluyan na ang grupo ng bayani sa susunod na pagpasok nila sa kastilyo dahil ayaw niyang kalabanin nila ang kanyang mga nakababata dahil wala silang laban sa grupo ng bayani. Iniisip niya kung gaano kalakas ang grupo ng bayani na kaya nilang talunin kahit ang haring demonyo mismo,
pero napipigilan niya sila dahil sa kanyang napakalakas na mga kakayahan at mas malakas siya sa kanilang lahat. Lumipas ang ilang linggo nang sa wakas ay muling pumasok ang grupo ng bayani sa kastilyo. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon si Yuki na tatapusin na niya sila. Sinabi niya sa pinuno ng grupo na dapat siyang matuto sa kanyang mga pagkakamali at huwag nang manggulo. Siya kada ilang linggo nang walang kahit anong dahilan kundi para matalo. Agad na sumugod si Yuga kasama ang tank na kulay pula ang buhok na si Raven at mabilis nilang pinalibutan si Yuki para sabay siyang atakihin mula sa dalawang direksyon. Pero masyadong mabilis si Yuki para sa kanila at nagawa niyang mahulaan ito at harangin bago sumagot ng sarili niyang atake ng kulay lilang mahika na nagtulak sa dalawang lalaki pabalik. Akala ng mga lalaki ay tapos na si Yuki, pero laking gulat nila. Hindi sila binigyan ni Yuki ng oras para makabawi at nagpakawala ng pangalawang atake ng mahika sa kanila. Tinamaan sila ng diretso at pinasabog sila. Pabagsak sa pader. Agad na tumakbo si Celia papunta sa dalawa para gamutin sila at siguraduhing ayos sila. Habang naiwan si Mika para pigilan si Yuki at bigyan ng oras si Celia na pagalingin sina Yugo at Raven. Agad na pinaputukan ni Mika si Yuki ng R15 na nagawa niyang harangin, ngunit kasabay nito, naghagis din siya ng pabilog na bowl ang apoy na may antalang pagsabog na ikinagulat ni Yuki at sumabog mismo sa mukha niya. Hindi naman talaga ito mahalaga dahil sa kanyang sobrang lakas na stats, hindi ito nakaapekto sa kanya. Nagtataka si Mika kung paanong ang isang ordinaryong general ay kayang maging ganito kalakas, pero gumana ang kanyang trick dahil ito ay binigyan si Celia ng sapat na oras para gumaling, at ang dalawang lalaki para makatayo at makapagtanggol muli. Tumawa si Yuki sa kanila, sinasabing walang magbabago kahit ilang beses nila siyang labanan. Walang ganang magsalita si Yuga habang kinukuha ang kanyang espada at naghahanda para sa huling pag-atake. Nagsimulang magningning ang kanyang espada habang kinokolekta niya ang lahat ng enerhiya sa talem at tumakbo papunta kay Yuki upang tapusin siya sa isang huling atake. Ngunit nang mawala ang usok, narinig na naman niya ang boses ni Yuki, nagtatanong kung naniniwala na ba sila ngayon na hindi nila siya matatalo kahit ilang beses nilang subukan. Lumayo si Yugo, handa para sa isang ganting atake at sinabi kay Yuki na wala talaga silang pagpipilian at dapat nilang talunin ang Haring Demonyo sa anumang paraan. Sa kanilang pagtataka, nag-alok si Yuki na hayaan silang dumaan at marating ang Haring Demonyo kung iiwan nila si Celia sa ngayon. Tutol si Yugo sa alok na ito dahil hindi niya maaaring iwan ang isa sa kanyang mga kasamahan, ngunit pinaintindi ni Mika sa kanila na buhay ng isang pari ang nakataya laban sa buhay ng milyon-milyong tao. Hindi pa rin sigurado si Yugo, ngunit nagsalita si Celia mula sa likod at sinabi sa kanyang mga kasamahan na iwan na siya at magpatuloy. Dahil dito, nangako ang bayani na babalikan siya sa sandaling matapos na nila ang Haring Demonyo at dumadaan sa pintuan papunta sa susunod na silid. Sa loob ng yungib, nagsisimulang mailang si Yuki na mag-isa kasama si Celia at tinatanong kung kumusta siya. Balisa pa rin si Celia at sinasabi kay Yuki na kahit alam niyang wala siyang laban sa kanya, lalaban pa rin siya hanggang sa huli. Pagkatapos nito, agad siyang nagpakawala ng atake ng mahika sa kanya, na hinarang ni Yuki at agad siyang sinabihan na kumalma dahil wala siyang balak na saktan siya kahit isang hibla ng buhok. Nagtaka siya dito at nagtanong kung bakit niya siya pinatigil. Kinailangan ni Yuki na magtipo ng lakas ng loob at sa wakas ay inamin na nahulog na ang loob niya sa kanya simula pa noong unang beses niya itong nakita sa kastilyo at gustong-gusto niya itong makipag-date. Ito ang huling bagay na inaasahan ni Celia at labis siyang nagulat at hindi alam ang sasabihin. Humingi na lamang siya ng paumanhin sa kanya at nakuha naman ni Yuki ang ibig sabihin nito. Nagsimula siyang magmaktol sa lupa na sinasabing wala na siyang dahilan para mabuhay sa mundong ito. Habang si Celia ay hindi pa rin sigurado sa buong sitwasyon at iniisip kung isa na naman itong pakana ni Yuki para pabayaan niya ang kanyang sarili. Sinabi niya na ang mga demonyo ay dapat walang puso kaya hindi siya dapat makaramdam ng anumang pagsisisi. Ngunit sumagot si Yuki na hindi talaga siya isang demonyo, at isa siyang tao sa kanyang sariling mundo. Pero muling nabuhay sa mundong ito bilang isang demonyo sa ilalim ng utos ng Demon Lord. Sinabi niya sa kanya na ang dahilan kung bakit hindi siya natalo ng kanyang grupo ay dahil napakalakas niya at mas malakas kaysa sa halos kahit sino sa mundong ito. Sinabi niya na hindi pa nga siya pinapayagang lumabas maliban na lamang kung aatake sa isang nayon ng mga tao, na kinamumuhian niya dahil tao pa rin siya sa kaibuturan.
Nagtanong si Celia kung napakalakas niya, bakit hindi niya patayin ang Demon King at gawin ang gusto niya. Ngunit sumagot si Yuki na kahit kaya niyang patayin ang Demon King anumang oras, kapag ginawa niya yun, itatalaga siya ng mga demonyo bilang susunod na Demon King na ayaw niya. Sa puntong yun, sumagot si Celia sa pagsasabi na dapat niyang palayain ang lahat ng bagay na demonyo at lumabas sa mundo at muling mamuhay kasama ng mga tao. Biglang nakaramdam si Yuki ng kislap sa kanyang puso at nagpas siyang tanggapin ang alok. Iyon ang araw kung kailan natalo ng partido ng bayani ang Haring Demonyo. Isang malaking pagdiriwang ang naganap sa maharlikang kapital, kung saan pinarangalan ng hari mismo ang partido ng bayani, at isang malaking pagdiriwang ang idinaos para sa mga bayani na nagligtas sa bansa mula sa mga kamay ng Haring Demonyo. Pinanood ni Yuki ang lahat ng ito mula sa labas at nagpas siyang tanggalin ang kanyang sariling mga sungay upang magmukhang mas tao. At bumibili ng maraming ordinaryong damit bago magtungo sa guild ng mga adventurer. Natagpuan niyang walang tao sa buong guild maliban sa isang mukhang masungit na resepsyonista na nakaupo sa likod ng mesa. Masaya niyang tinanong kung maaari siyang tanggapin sa guild at ang lalaking nagngangalang Kraman ay bumantong hininga dahil lahat ay nagbakasyon para sa pagdiriwang ng tagumpay laban sa kadiliman, ngunit siya ang walang swerteng napiling magtrabaho ngayon. Ipinasok niya si Yuki bilang isang adventurer at inabutan siya ng kanyang adventurer's card, binabalaan siya na huwag itong mawala dahil malaking abala ang pagpapalit nito. Lumipas ang ilang linggo kung saan abala si Yuki, tinatapos ang isang quest pagkatapos ng isa pa, at naging pinakamabilis na adventurer na umangat sa ranggo. Umabot siya sa D rank mula sa F sa loob lang ng ilang linggo. Siya ang pinag-uusapan sa guild ngayon, at pati si Kraman ay sinunggaban siya at tinanong kung paano siya umangat ng ganun kabilis, gayong baguhan pa lang naman daw siya. Hindi talaga alam ni Yuki ang isasagot at basta nalang inabot sa kanya ang ilan sa mga quest na gusto niyang kunin nang biglang dumating si Celia at sinabihan siyang magkita sila ng silang dalawa lang. Dinala siya nito sa bahay niya at sinabi nitong gusto niyang umalis si Yuki sa pagiging adventurer. Celia, ipinapaliwanag niya na ngayong patay na ang Haring Demonyo, sinusubukan ng mga bansa na kumuha ng mas maraming kapangyarihan at yaman, at sinusubukan pa nga ng ilang bansa na makuha ang Greenland matapos kunin ng Venezuela sa hindi magandang paraan. Ipinapaliwanag niya na sinusubukan ng mga importanteng tao mula sa maraming bansa na kunin ang pinakamalalakas na adventurers na makikita nila at sinasabi na inalok ni Jeff Bezos ang kamay ng kanyang asawa para pakasalan ni Hugo the Hero, sa pag-asang makuha siya bilang sunod Sun Yaren at gamitin siya para sa kanyang kalamangan sa militar. Sinasabi niya na sa bilis ng kanyang pag-akyat sa mga ranggo, panahon na lang ang hinihintay bago may bansang magkagusto sa kanya at subukang makuha siya, at ay magiging kapahamakan dahil siya ang katumbas ng isang napakalakas na bomba. Nangako si Yuki na magtitimpi muna siya at sisiguraduhin hindi siya magpapamalas. Sa sandaling yun, tinawag sila ng ina ni Celia sa kanyang silid at sinabi kay Yuki na nakakatanggap siya ng mga alok ng kasal para sa kanyang anak, at maging ang mismong hero ay nag-alok na pakasalan si Celia. Labis itong ikinagalit ni Yuki na nagsimulang magreklamo tungkol sa mga lalaking may itsura na parang isang taong nagagalit, ngunit sinabi ni Celia na tumahimik siya dahil tinanggihan na niya ang lahat ng kanilang mga kahilingan. Nang marinig ito, humarap si Yuki sa kanyang ina at sinabing tinanggihan na siya nito noon kaya magpapatuloy siyang kumita bilang isang adventurer, at kapag kayanan niyang magbayad ng maayos na buhay para sa kanya, doon niya siya muling aalukin ng kasal at titingnan kung iba na ang kanyang sagot. Tila nasiyahan naman ang kanyang ina, at iniwan silang dalawa. Nagpasya si Yuki na umalis na rin at sinabi kay Celia na magkikita silang muli at pagkatapos, bumalik siya sa kanyang paglalakad, sabik na naghihintay sa oras na muli niya itong maalok ng kasal. Lumipas ang ilang araw mula noon at nagpasya si Yuki na tanggapin ang isang bagong misyon para sa isang chimera na umaatake sa mga taga-baryo ng walang dahilan. Sinabi sa kanya ni Kraman na ang misyon na ito ay aabutin siya ng kahit isang linggo, o higit pa, bago matapos. Pero malalim sa gubat nang makaharap niya ang chimera, napagtanto niya na hindi pala ganoon kahirap harapin ang halimaw na ito. Paulit-ulit siyang sinugod ng nilalang na tila kalahating manok at kalahating ahas, pero wala ring nangyari dahil mas mabilis si Yuki at pinapagod niya ito bago tuluyang gamitin ang kanyang atake na Thunderbolt para tapusin ito ng tuluyan. Pagkatapos, kinuha niya ang lahat ng balahibo ng halimaw bilang patunay na natapos na niya ang misyon. Napagtantong halos kalahating araw lang ang ginugol niya para talunin ang halimaw na ito,
na nangangahulugang mas mabilis pa siguro siyang makakaakyat ng level kaysa sa inaasahan niya. Bago pa man siya makapagligpit para sa araw na yon, nakaramdam siya ng presensya sa paligid niya nang sumulpot ang isang kabalyero mula sa mga palumpong at tangka siyang saksakin sa lalamunan, ngunit madali itong naiwasan ni Yuki. Napansin niya bigla ang isang taong ibon na lumilipad sa ibabaw niya na tangkang kalmutin ang kanyang mga mata, ngunit gumamit si Yuki ng kanyang mahika para lumikha ng harang at itaboy ito pabalik. Bago pa man siya makapag-isip kung sino ang umaatake sa kanya, inatake siya ng isang diwatang elf na agad niyang nakilala bilang si Sheik, ang kanyang tauhan. Sinigawan niya ito na siya iyon na iba lang ang anyo, at huminto si Sheik sa huling sandali, nagulat nang marinig ang sarili niyang pangalan. Saglit siyang nag-isip bago marealize na ang kapitan nila iyon at lumabas din ang iba pa sa pinagtataguan nila na naguguluhan. Sabi ni Sheik na akala niya isa siya sa mga mapanghimasok na adventurer na pumapatay ng mga demonyo kaya nila siya inatake. Parehong gulat si Harpy at Duke na buhay pa ang kapitan nila dahil akala nila na namatay na ito kasama ang haring demonyo noong bumagsak ang imperyo. Sabi ni Yuki na masayang-masaya siyang makita na maayos silang lahat, pero agad siyang sinunggaban ni Duke. Tinatanong kung saan siya nagpunta matapos silang iwan noong ang demonyo. Bumagsak si Haring King. Sinabi ni Duke na nag-alala sila at hinanap siya kahit saan pero wala silang natagpuan. Bigla rin niyang napansin na parang wala ng sungay at pakpak si Yuki at mas mukha na siyang tao. Nagtaka si Duke, tinanong niya kung saan nawala ang kanyang sungay at bakit siya nakasuot na parang tao. Sinabi ni Yuki na tumahimik siya at hayaan siyang magpaliwanag, at doon, sinimulan niya ang kanyang napakaikling paliwanag tungkol sa kung paano siya labis na nabighani at umamin ng pag-ibig sa pari mula sa grupo ng bayani at tinanggihan. At kaya siya ngayon ay namumuhay bilang isang taong adventurer. Naguguluhan ang mga alipors na ito kung paano biglang namumuhay bilang tao ang kapitan ng mga general ng Haring Demonyo. Sinabi ni Yuki sa kanila na pinili niya ang landas na ito, at malaya silang sundan ang anumang gusto nila sa mas mapayapang mundong ito. Agad na tumanggi ang tatlo, sinasabing gusto nilang manatili sa kanya at mamuhay bilang tao, at interesado rin silang makilala ang taong kanyang inibig. Sinabi ni Yuki sa kanila na mag-isip ng mas makatotohanan dahil hindi ito maaari mangyari dahil malinaw na demonyo sila at hindi talaga magkakaroon ng lugar sa mundo ng mga tao. Sang-ayon ang tatlo, bagaman kung ang kanilang kapitan ay maaaring magmukhang mas katulad ng kung kaya ng isang tao, kaya rin nila. Nang marinig yun, pumayag si Yuki na panatilihin sila sa kanya at dinala sila para makilala si Celia na labis na nagulat nang malaman na pinutol ni Yuki ang mga pakpak ni Harpy at pinagalitan siya sa hindi man lang pag-iisip ng 2 beses bago gawin yun, dahil kahit na gusto niyang magmukha silang mas tao, ang pagputol ng mga pakpak ng isang Harpy ay tiyak na masakit. Yamakap si Harpy kay Celia, at bumubulong na mabait siya, at maging sina Duke at Sheik ay humanga at pumalakpak para sa kanya. Pagkatapos noon, pumasok silang lahat sa kanyang mansyon para magtsaa, at tinanong ni Celia si Duke kung totoo ba na lahat sila ay mga tauhan ni Yuki, at sinabing hindi sila masyadong mukhang mga demonyo. Sinasabi ni Duke na isa raw siyang knight na walang ulo. Ang Harpy ay isang Harpy at si Sheik ay isang pixie, na pawang mga nilalang nakawangis ng tao imbes na purong demonyo. Nagulat si Yuki sa dami ng sinasabi ni Duke ngayon dahil hindi naman siya masyadong nagsasalita dati. Sagot ni Duke na hindi siya masyadong nagsasalita noon dahil sa kapitan mismo, dahil noong una raw na dumating si Yuki bilang kanilang kapitan, galit na galit siya rito. Simula nang dumating si Yuki sa mundong ito, halos palagi siyang nakakulong sa sarili niya at hindi man lang nakikipag-usap sa kanyang mga nasasakupan at naglakas loob pang ang bastyusan at baliwalain ang mga utos na ibinigay sa kanya ng kanyang direktang superior na si Zai, na nagsabing sayang lang ang oras na pakitunguhan si Yuki. Nang marinig ito, napagdesisyon na ni Duke na siya na mismo ang haharap sa makulit na bagong kapitan na ito at ituturo sa kanya kung paano ang takbo ng mga bagay dito sa pamamagitan ng puwersa. Ngunit napakalakas ni Yuki para kay Duke, at nabugbog siya ng kanyang kapitan, na nagbigay sa kanya ng bagong paggalang sa lakas na taglay ni Yuki. Sabi ni Celia, mukhang mahalaga na sa kanila ang kanilang kapitan ngayon, at tinanggap ni Duke na silang tatlo ay nagsimula ng magmalasakit sa kapitan at ang kapitan sa kanila. Sa sandaling yun, napansin ni Yuki na hindi na niya naririnig maglaro sina Harpy at Sheik at sinubukan niyang para hanapin sila. Hindi nila alam kung gaano kalaki ang problema nila kapag kumalat ang balita na nagtatago si Celia ng mga demonyo.
Maya-maya, makikita nila si Sheik na natutulog sa kondonga ng ina ni Celia, na nagsasabing naglalaro siya sa hardin, pero napagod at nakatulog. Agad humingi ng tawad si Yuki sa kanya, sinasabing kaibigan niya si Sheik at wala siyang kamalayan, pero sinabi ng ina ni Celia na huwag mag-alala dahil gusto niya ang mga bata. Nagtanong si Yuki kung nakita niya ang isang batang babae na nakikipaglaro sa kanya, at sinabi ng ina ni Celia na kinuha ni Sofia, ang kanilang katulong, ang batang babae papasok sa mansyon. Agad silang nagmamadaling bumalik sa mansyon, nag-aalala kung ano ang maaaring gawin ni Harpy kung matakot siya. Ngunit nakita nila siyang mukhang mahinhin at maingat na nakasuot ng uniforme ng katulong na ipinasuot sa kanya ni Sofia. Agad na ipinakilala ni Sofia ang katulong kay Celia at sa iba pa bilang isang bagong recruit na nagngangalang Harpy, ngunit ipinaliwanag ni Celia na siya ay kaibigan pala ni Yuki. Humingi ng paumanhin si Sofia, sinasabing may bagong katulong na dapat sanang magsimulang magtrabaho ngayon, kaya siya ay naguluhan. Sinabi ni Yuki kay Harpy na magpalit na, ngunit sinabi ni Harpy sa kanya na gusto niyang magtrabaho at tinanong si Sofia kung maaari siyang magtrabaho dito. Ngumingiti si Celia, sinasabi na ipapakita niya sa kanya ang silid ng mga katulong sa lalong madaling panahon. Pagsapit ng gabi, si Yuki at ang kanyang mga kaibigan ay tinanggap ni Harpy, naghandang umalis, at kinukusot ni Sheik ang kanyang mga mata na nagbubulungan kung gaano kaswerte si Harpy na makakapanatili siya sa malaking mansyon. Sinabi ni Celia sa kanila na bumisita kahit kailan nila gusto, at inilayo ng kanyang ina si Yuki. Sinasabi na naging abala si Celia sa maraming trabaho kamakailan at wala siyang oras para magpahinga kaya sisiguraduhin niyang magbabakasyon si Celia bukas at hiniling kay Yuki na isama siya sa isang date. Kinabukasan, sabik na naghintay si Yuki sa labas ng plaza ng lungsod para dumating si Celia, at dumating. Sakay siya sa kanyang magandang karawahe na hila ng 2 griffon. Agad siyang bumaba ng karawahe ngunit lubos na nag-iba ang kanyang hitsura. Nagbihis na parang ordinaryong tao at nagsuot ng makapal na salamin. Nabighani si Yuki sa kanyang ganda at hinawakan ang kanyang kamay bago sila nagsimulang gumala sa lungsod. Tila interesado si Celia sa lahat ng maliliit na bagay na nakikita niya sa paligid, at huminto sa isang panaderya na nagmamakaawa kay Yuki na magkape sila doon mamaya. Nagpunta sila sa iba pang lugar, naglaro kasama ang mga pusa, nagsukat ng mga bagong damit at balak na ni Yuki na dalhin siya sa isang tindahan ng regalo para bilhan siya ng isang maliit at magandang souvenir para maalala niya. Nagpapatuloy ang araw, pero biglang sumama ang kanyang swerte nang malaman niyang sina Yuga at Mika ay nagde-date din ngayon, nakapagsuot sibilyan. Agad na nilapitan ni Yuga si Celia at kinumusta siya, hindi pinapansin si Yuki na nakatayo lang doon. Sinabi ni Yuga kay Celia na sumama sa kanila, na hindi nagustuhan ni Yuki. Buti na lang, sumagot si Celia na may kasama rin siyang kaibigan ngayong araw, at doon napansin ni Yuga na nandoon din si Yuki. Wala pa rin siyang pakialam at sinabi niyang pwede rin siyang sumama kung gusto niya at kasama si Celia pumasok sa gift shop, iniwan sina Mika at Yuki. Tila galit na galit si Mika katulad ni Yuki dahil sinabi niya na sana raw ay maibigan ni Celia ang isang karaniwang tao tulad niya. Medyo natuwa si Yuki dito. Pero napagtanto niya na ang ibig sabihin ni Mika ay insulto kay Celia at wala nang iba pa. Napagtanto niya na mukhang napakasamang tao ni Mika, samantala, ang bayani ay nasa loob pa rin ng gift shop at nakikipag-usap kay Celia. Iniisip ni Yuki na tinanggihan na ni Celia ang alok ng kasal ng bayani. Sino mang matinong lalaki ay aalis na at iiwanan na ang babae. Pero tila masyadong makapal ang mukha ng bayaning ito, pero nagpasya si Yuki na hindi siya aatras. Nang ganoon kadali, pumasok siya sa loob ng tindahan at pumili ng kwintas para kay Celia, nagtatanong kung gusto niya ito. Namula si Mika at sumagot na sa tingin niya ay napakaganda nito. Sa sandaling yun, sumulpot si Yuga sa gitna na may malaking tiara na esmeralda, ipinagyayabang na yun ang pinakamahal na bagay sa buong tindahan at inalis ang sombrero ni Celia para ilagay ito. Nalaglag ang salamin ni Celia sa lupa at agad siyang nakilala ng mga tao bilang si Celia na pari at ang iba ay sina Mikina at Yuga. Kinulong sila ng mga tao habang naiwan si Yuki dahil halos wala siyang halaga. Mabilis siyang tumakbo para habulin ang maraming tao, sinusubukang hanapin si Celia, pero sa halip, nabunggo niya ang matangkad na mandirigma na si Raven, na napapaligiran din ng maraming babae. Nagpasya siyang tulungan ng kawawang lalaki at inilayo ang pansin ng mga babae bago hinawakan ang kamay nito at tumakbo kasama siya papunta sa isang eskinita.
Nagmadali siyang umalis, pero pinigilan siya ni Raven. Nagulat si Yuki sa kung gaano kababe ang boses ni Raven, pero wala siyang panahon para dito. Gayunpaman, tinanong ni Raven kung gusto ba niyang maging kaibigan niya dahil pinagtatawanan ng lahat ang boses niya. Pumayag si Yuki, at pagkatapos noon, ipinagpatuloy niya ang paghahanap kay Celia. Di nagtagal, natagpuan niya ito sa kanyang pagbabalat kayo malapit sa isang batang lalaki na nawalan ng kanyang ina sa dami ng tao. Nagpasya si Yuki na tumulong at magkasama silang naghanap sa ina ng bata. Sinabi ni Yuki kay Celia na dapat na siyang umuwi, ngunit tumanggi siya at nagpatuloy ang paghahanap. Kinabukasan, nang puntahan ni Yuki si Celia, sinalubong siya ng ina nito at sinabi sa kanya na bumagsak si Celia kaninang umaga dahil sa pagod mula sa nangyari kahapon sa publiko. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya naalagaan ito, ngunit sinabi ng ina nito na huwag siyang mag-alala dahil malinaw na kasalanan yon ng bayani sa paggawa ng lahat ng yon. At saka, basta na lang daw itong pumasok sa bahay nila at nagpumilit na alagaan si Celia, pero si Sofia. Itinapon siya palabas. Laking gulat niya nang payagan siya ng ina na makita si Celia, at pumunta siya sa silid nito at natagpuan siyang nakahiga. Doon, napag-usapan nila kung gaano kabaliw ang nangyari kahapon, at pagkatapos ay hiniling ni Celia na isama niya siya sa susunod na araw na wala siyang ginagawa. Labis na nagalak si Yuki at nagkulit siya na nagpatawa kay Celia na nauwi sa pag-ubo niya, at galit na pinalayas ni Sofia si Yuki. Habang pabalik siya sa bahay niya, nakasalubong niya si Raven, na humingi sa kanya ng payo. Sabi niya may nagugustuhan siyang babae na laging mabait sa kanya, pero hindi niya alam kung paano sabihin sa kanya na mahal niya ito sa pamamagitan ng kanyang boses. Binibigyan siya ni Yuki ng payo at sinasabi sa kanya na galingan niya. Sa kanyang pagtataka, nagpapasalamat siya at nagsisimulang maglakad papunta sa bahay ni Celia, kaya napagtanto ni Yuki nang may pagkabahala na gusto niya si Celia, pero doon nagtatapos ang video na ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at magkikita tayo sa susunod.